So, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, bago tayo matulog, mag-usap-usap muna tayo dahil umaandar na naman ang pagiging selosa at seloso ng mga EDC fans dyan. Kakatapos lamang ng part 73 pero hindi pa rin tayo makontinto dahil sa isang pagkakataon na nakita natin si Beyonce na nakasakay sa tricycle. Feeling ko baka tricycle nila to di ba? Kasi color green. Baka ano to, after nang hinatid ni Kalinga Pido or kung ano man, o saan ba sila may pinuntahan. Anyways, di ba, Alina? Pag-uusapan natin ito ngayon. medyo nainis ang person. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Tiid na Vlog Kalinga Prab at sa lahat ng Team Kalingap. Siyempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So this is it. Sa TikTok ni Beyonce kung saan ay nakasakay siya sa tricycle. Maraming mga niga doon dahil akala nila hindi hinatid si Beyonce ni Kalinga Pido at napaisip sila baka iniwan si Beyonce at hinayaang makauwing mag-isa dahil pumunta daw si Kalinga Pido kay Arjen. We knew what happened kay Arjen kahapon. May emergency nga. So, syempre, mga ibang mga fans, hindi may iwasan na jelly. Pambihira, pero mission failed ang mga selos at siloso dyan. Kalma, inhale, exhale, dahil si Beyonce na mismo ang nagsabi, hinatid po ako. Diba, para hindi kayo mag-isip ba, hindi na ba pwedeng sumakay si Beyonce ngayon ng tricycle? Hindi naman, sa totoo lang, hindi naman kasi sa lahat din ng pagkakataon, si Kalinga Pido andyan for Beyonce, diba? Kasi may sarili ding buhay si Kalinga Pido. And kung sakali man, kung tutusin, ang mga iniisip ng ibang mga fans, baka si Kalinga Pido ay nagmamadali ko na umuwi dahil baka pumunta kay Arjen because of what happened. It's emergency anyways, and beneficiaries niya yun. So let's give a benefit of the doubt sa sinasabi niyo na nagmamadali ko na si Kalinga Pido para puntahan si Arjen sa hospital tapos iniwan si Beyonce. Actually, kung napanood niyo yung upload ni Kalinga Prab, andun si Kalinga Pido. 'Di ba? Nasa kabilang table kumakain, naka-black. Pero syempre naman, hindi rin naman hayaan ni Kalinga Pido na uuwi na lang si Beyonce mag-isa, 'di ba? Tapos mag-commute na lang. Hindi po hahayaan ni Kalinga Pido 'yon because unang-una, syempre iniisip niya yung safety ni Beyonce at mahal niya yung tao. Kaya talagang i-priority niya ang safety ni Beyonce. Ganon lang po yun. Ikalma ang pagiging siloso at siloso at maniwala at magtiwala sa EDC at wag na mag-isip na kung ano pa. Bumabalik kayo sa nakaraan Actually, yung iniisip niyo tungkol kay Kalinga Pido, wala naman yun Diba? Wala namang proof. Walang proof actually. Ano lang yan, hallucinations, gumagawa lang kayo ng eksena sa mga utak nyo, kaya hanggang ngayon, hindi pa ba tapos yung yung era na yon. Diba? Kasi part 73 na ng NC, tapos nagkakaaminan na ng feelings, ganon, tapos kayo, andun pa rin kayo sa hallucination stage na nag-iisip na may gaganapan between Kalinga Pido and ganito ganyan, 'di ba? Kung ako naman, like for example, kung emergency talaga at kailangan talaga si Kalinga Pido, pero I think hindi naman kasi ando na nga si Carla, 'di ba? Kaya nga sinakripisyo ni Carla yung pagrampa niya sa sa event na yon because siya yung nag-offer na siya nang magbantay kay Arjen. So Arjen is okay kasi may mga kasama na si Arjen or may nakakasama na si Arjen at andun nga si Carla. So si Kalinga Pido for sure ihahatid niya si Beyonce sa bahay nila bago ang lahat. Pero ayun, kalma, okay? So ito po kasi yung TikTok ni Beyonce. Ayun.
'Diba? Ang ganda. Kahit gabi na kitang-kita yung kagandahan dyan. Anyways, guys, grabe naman mag-isip yung iba. Medyo maraming mga masasamang kumbaga, agad-agad kayo nagdududa kay Kalinga Pido. Ang bilis-bilis nung nakarang araw, sobrang kinikilig kayo, 'di ba? Sabi-sabi pa, inulit-ulit hanggang 10 beses yung episode 73 at hindi nasasawa, 'di ba? It's Israel. Tapos, nakita lang si Beyonce naka-tricycle. Iniisip nyo agad na, sige lang Beyonce, stay strong. Stay strong kasi. Anyways, kung ano-ano ang iniisip na ni kanikahan, ang bilis talaga, ang bilis-bilis. Anyways guys, si Kalinga Pido, sa pakinamdam ko naman sa kanya, no, once he is, once na he care about sa isang babae, stick to one naman siya, 'di ba? Stick to one ang person. Anyways, lagi naman yung hatid sundo si Beyonce, guys, 'di ba? Ako sakali mang hindi, baka talagang may valid reasons din, 'di ba? Ang ganda ni Beyonce nung fashion show nila kahapon. Basta, sobrang gustong-gusto ko lang yung pagmi-makeup niya kasi ang cute lang. 'Di ba? Hindi binago yung itsura, simple lang pero mas lalong gumanda. Para maniwala kayo, para naman gumagaan yung mga nararamdaman nyo dyan. Kitang-kita nyo naman dyan, anong oras na yan? Gabi na, di ba? So, pauwi na talaga yan. Sabi nga sa caption, ihahatid na ni Habi si wifey. Yung nasa tricycle si Beyonce, hindi natin alam kung anong ganap doon, di ba? Hindi na ba pwedeng sumakay si Beyonce ng tricycle, guys? Diba? Kitang-kita ang ebidensya na inihahatid yan. Hindi yan basta-basta pababayaan na lang ni Kalinga Pido. Ay, umuwi ka mag-isa mo, bahala ka na sa buhay mo. Ganon. Walang ganon. Sisiguraduhin ni Kalinga Pido yan na makauwi at naligtas at maayos. Diba? How sweet. Hi, sweet. Ang sweet ng relasyon ng dalawang ito. Anyway, so huwag na kayo masyadong mapagduda, 'di ba? Kasi kapag lagi-lagi kayong magdududa, lagi niyo pag-iisipan si Kalinga Pido ng ganito ganyan. Hindi kayo magiging masaya at magiging mapagduda kayo niyan at walang mapapatunguhan. Magugulo lang yung isipan at puso nyo at hindi kayo tuluyang magiging panatag sa pagsuporta nyo sa dalawa. Okay? So, iwas sa pagiging selosa. Anti-selos baga. Diba? Dapat alam na natin yung pagdating sa EDSI or kay Kalinga Pido, pagdating kay Beyonce, lagi niyong iisipin na lagi-lagi ding iniisip ni Kalinga Pido ang security at safety ni Beyonce at hindi niya hayaan na mag-commute ng ganung oras, 'di ba? Ihahatid 'yan for sure. 'Yun lang 'yon. At kung sakali mang hindi maihahatid, for sure may valid reason kung bakit. And dapat alamin na muna natin bago maghusga at kung ano-ano mga sasabihin kay Kalinga Pido na kung ano-ano mga masasama. Dahil ay nako. Kasi yung ibang mga fans, nauna yung selos, 'di ba? Nauna yung pagbubunga nga bago alamin kung anong katotohanan, 'di ba? And actually, yung ibang mga fans din, kumbaga, bumabalik sa mga nakaraang issues, 'di ba? Hindi maiwasan na kumalma muna, 'di ba? Kalma muna. Babalik agad sa mga nakaraang issues, kahit ng mga issues na 'yun wala namang proof, wala namang katotohanan, nag-iisip ng kung ano-ano at biglang napasama lalo si Kalinga Pido sa iniisip nila. Wag ganon. It's so on fire. Okay?
'Diba? Si Beyonce, alam nyo guys, hindi yan mapamahal kay Kalinga Pido kung pabaya si Kalinga Pido. Yun lang yun. Tayong mga babae, hindi naman tayo mapamahal sa lalaki kung pabaya yung lalaki, 'di ba? Kung hindi ka papakitaan ng maganda diyan, hindi ka talaga mapamahal diyan. Hindi ka magtitiwala sa tao na yan. Pero kita nyo naman kung gaano pinagkatiwala or pinagkatiwalaan ni Beyonce si Kalinga Pido. So, ibig sabihin, he did something good. 'Di ba? Na deserve ni Kalinga Pido yung pagkatiwalaan siya. Pinagkatiwalaan nga siya ng mga magulang ni Beyonce. So bakit hindi niyo kayang pagkatiwalaan ng buo din? Ganyan. Masyado kayo eh. Anyways, thank you guys so much. Kayo, ano masasabi nyo? Kung gusto nyo ng katibayan na maraming mga sinasabing nega, pumunta kayo sa TikTok ni Beyonce at magbasa kayo doon. Hindi ko na ilalagay dito kasi wag na, 'di ba? Binibigyan ko lang ng piece of advice. Thank you guys. Bye-bye.